Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Anong kalagahan ng pagka-Diyos at pagka-tao ni Kristo na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa John chapter 1 verse 14. Sabi po ay, "And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of, as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Um, ang topic po natin ngayong araw is tungkol sa hypostatic union. Ano nga ba ito? Ito ay ang katotohanan na si Jesus ay Diyos na totoo at tao na totoo. Hindi siya kalahating Diyos at kalahating tao, kundi 100% God at 100% human in one glorious person. The hypostatic union means na si Jesus ay hindi nagbago ang pagka-Diyos niya nung siya ay naging tao. Hindi din siya naging less human dahil siya ay Diyos. Walang halong confusion, walang separation. Iisa lang ang person ni Kristo, pero may dalawang nature, divine at human. At dito natin makikita ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin. Una is, God can save but cannot die. Dahil ang Diyos ay eternal at holy, siya lang ang may kakayaang magligtas. Pero bilang espiritu, hindi siya pwedeng mamatay. Ang pangalawa, man can die but cannot save. Tao tulad natin, pwedeng mamatay. Pero dahil tayong lahat ay makasalanan, hindi tayo pwedeng maging sakripisyong karapat-dapat sa Diyos. Kahit gaano kabait, kulang pa rin. Hindi tayo makakapagligtas ng sarili natin, lalong hindi ng ibang tao. Pangatlo, Jesus is truly God and truly man, able both to die and save. Ito ang beauty ni Jesus. Bilang Diyos, siya ang may kapangyarihang magligtas. Ang bilang tao, siya ay pwedeng mamatay. Siya lang ang qualified na magbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang first teaching is, Jesus Christ must die by becoming human. Hindi pwedeng bayaran ng kasalanan natin kung walang dugo na bubuhos. That's why Jesus had to take on flesh. Hindi siya nagpretend na tao. Totoong totoo, may gutom, may pagod, may sakit, pero never nagkasala. Ang second teaching is, Jesus, the God-man, reconciles God and humans. Si Jesus ang tulay dahil siya ay Diyos. Naipapahayag niya ang katotohanan at kalooban ng Ama. Dahil siya ay tao, naiintindihan niya tayo. Alam niya ang mga sakit at temptations natin. Kaya qualified siya na mag-represent sa atin sa Diyos. At ang last teaching is, Jesus is the ruler of both heaven and earth. Ang authority ni Jesus ay hindi lang spiritual. Siya ang hari ng lahat, both sa langit at sa lupa. Wala siyang limitasyon. Kaya every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Yun lamang po.